Ang ating pag-aaral ngayon, how to receive from the kingdom of God. At siyempre, babalik-balikan natin yung mga familiar verses. Dahil kahit paulit-ulitin natin yun, merong mga bagong anggulo tayong makikita. Mark 11:12-14. Kinabukasan, nang pabalik na sila mula sa Betanya, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ng isang malagong puno ng igos or fig. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga, pero dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. At sinabi niyang yon ay narinig ng kanyang mga alagad. Mark 11:19-20. Pagsapit ng gabi, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay muling lumabas ng lungsod. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. So there was fulfillment of what Jesus said. Verses 21-25. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya't sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo. Patay na ang puno ng igos na isinumpaan ninyo. So ang paksa natin ngayon ay paano nangyari sa reality ang binigkas na salita. Na ang pakinabang natin ay paano pangyayarihin din sa realidad ang mga binibigkas at inuusal natin sa dasal. Yun ang topic. Hindi natin gagawing topic na bakit naman yung puno ng igos ay naluoy? Hindi naman talaga panahon, hindi naman season. Bakit kailangan siyang maluoy? That's another topic and it has something to do with the temple. But we will discuss that another time. So, papaano magiging material reality ang dasal? Ang usal, ang hiling. How to receive from the kingdom of God. Mark 11:22. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Have faith in God. So faith ang central thing here. Not thought, not knowledge, but faith. Kasi kung knowledge ang paaandarin natin, itatanggihan natin yung kwento kasi parang walang logic na hindi naman talaga panahon ng prutas ba't hahanapan ng prutas? No, hindi knowledge ang papaandarin natin ngayon, faith. Thought, knowledge could be opposed to faith. Sabi ng 2 Corinthians 5:7, for we live by faith, not by sight. Or not by knowledge, not by reason. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita o nalalaman. Faith should not be limited by knowledge. Why not? 1 Corinthians 13:9, for our knowledge is imperfect and our prophecy is imperfect. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan natin magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Kaya yung knowledge, hindi yan thoroughly reliable. Faith should not be limited by shallow knowledge of and on natural law. Ngayon, nagkaroon na tayo ng mga teachings on natural law. May magtatanong, nag-o-oppose ba yung sinasabi nyo ngayon at yung noon? Dahil sabi nyo, dapat irespeto ang natural law. Yes, irespect ang natural law. Pero hindi dapat ilimit ang sarili din sa natural law. Dahil meron din naman talaga miracle. At may mga bagay na lampas sa natural law at yan ay another topic. Ang mahalaga, kung may dalawang points. Point A, sinasabi, respect natural law. Point B, merong miracle that ang faith should transcend and be above knowledge. Well, take points A and B as both correct. And all the points in between them para sa iyong buhay, makapag-operate ka sa A, sa B, or between A and B, kung alin ang hinihingi ng pagkakataon at kung ano ang makabubuti sa iyo. The truth is not always just one point. Sometimes there are 2 points, 3 points, or more points, and all the sub-points in between. Kaya dapat nakikiramdam din. Hindi one-track mind. Hindi one-dimension or unidimensional mind. Dapat hindi rin two-dimensional. Dapat 3. Merong length, merong width, merong height. At may mga iba pang dimensions, i-claim ng iba. But that's not our topic now. Luke 5:5,
Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Kasi sabi ni Jesus, umaga na yon, tapos na ang fishing time, bumalik kayo sa dagat at ihagis nyo dun yung lambat nyo para kayo may mahuli. Common sense sa mga mangingisda, hindi na pwede mangyari yun kasi maliwanag na yung araw, hindi na pupunta sa ibabaw ng tubig yung mga isda, nandun na sila sa malalim. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, patuloy ni Pedro, ihuhulog ko ang mga lambat. In other words, sabi ni Pedro, kung makikinig kami sa common sense namin na fisherman, and you are not a fisherman, you are a carpenter, hindi namin gagawin yan. Pero hindi kami makikinig sa knowledge kasi meron kaming faith. Babalik kami sa laot, huhulog namin ng lambat. And sure enough, nakahuli nga sila ng maraming isda. John 11:39. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus, yung batong nakatakip sa libingan ni Lazarus. Ngunit si Marta, na kapatid ng namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Para namang hindi alam ni Jesus na ang nangangamoy dapat ang bangkay. Here again, knowledge says hindi dapat buksan yung libingan. But faith says, yes, buksan. Kasi sabi ni Jesus, at nanaigang faith, lumabas ng buhay si Lazarus. So, sa buhay natin, be empowered by belief, by faith in the deeper, higher, wider force of natural law. Be empowered by spiritual law. Sa buhay natin ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, hindi lang lahat ay limited ng science, hindi lang lahat ay limited ng nature, merong X factor yan. The God factor, the miracle factor, the faith factor. At dapat alam natin kung kailan mag-ooperate on natural law at kung kailan on supernatural or spiritual law. Or kung kailan pwedeng sabay. Matthew 14:28. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Kasi si Jesus nasa tubig, nakatayo sa tubig, sila Pedro nasa bangka, madilim. Sabi ni Pedro, kung kayo pa talaga po yung nandyan sa tubig na yan, tawagin niyo ako, lalabas ako sa bangka, tutungtong ako sa tubig, at lalapit ako sa inyo. At alam natin, na naig yung faith ni Peter. Kesa sa law of nature, di siya lumubog. For a while. Nature and spirit are one. The visible and the invisible are one. Therefore, the impossible becomes possible. Merong ganon sa buhay natin. Matthew 14:29. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came to Jesus. Faith over matter. James 5:17. Si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Again, faith over natural law. Mark 11:22. Have faith in God, meaning not in people, not in nature only, not in knowledge only, not in limits. Knowledge can limit. Faith becomes a liberator from all the limitations. Dapat agree ang faith and knowledge. Dapat one. Pero dapat submit sa faith ang knowledge para magkaroon ng oneness. Kung magiging sagabal ang knowledge sa pananalig, dapat itong ipasailalim sa mas mataas na law, the spiritual law. Mark 11:22-23, Jesus answered, Truly I tell you, if anyone says to this mountain, Go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes what they say will happen, mangyayari yun. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo ito, kung kayo'y mananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka dyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Pansinin natin ang sabi ni Jesus, if anyone says to this mountain, says means pronouncement, conclusion, confirmation, inutusan,
yung mountain. There is no doubt in the mind or in thought. There is heartfelt belief, meaning there's one mind and one heart. Dapat natin pag-isipan nito, anong ibig sabihin ng mind and heart? Ano ang role nito sa prayer, sa pananalig? Kasi dapat one in thought and feeling. Yun ang ibig sabihin ng buo ang loob. Iisang loob. Hindi nagdadalawang loob. Hindi hati ang loob. Hindi sira ang loob. Kailangan buo ang loob. At buo ang loob mo kung yung iniisip, nararamdaman, pinaniniwalaan ay isa. Hati ang loob mo kung nagpe-pray yung bibig mo, pagalingin niyo po ako, pero yung sabi ng isip mo, hindi ka gagaling, imposible yan. So, magkaiba yung sinasabi ng yung bibig, magkaiba yung sinasabi ng yung isip, at magkaiba yung nararamdaman mo, don't expect to receive a yes answer to your prayer. Ang discipline ng tunay na nananalig, ang discipline ng tunay na prayer ay yung mapag-isa mo kung ano ang sinasabi, ano ang pinaniniwalaan, at ano ang nararamdaman. Dapat ma-develop yun. Kaya mahalaga yung personal prayer, mahalaga yung quiet time, mahalaga yung meditation, kasi sa pag-iisang ganyan yan ma-develop. James 1:6-7, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong ganyan. You pray ka ng pray pero hindi ka naman naniniwala sa prayer mo. Kaya mahalaga mag-pray ka ng mataimtim, mag-isa, tahimik, at i-develop mo sa kalooban ng iyong puso na paniwalaan yung gusto mo, na paniwalaan yung salita mo, yung prayer mo, at ito'y dumating sa punto na nararamdaman mo para tumalab. Mark 11:23-25. It will be done by the kingdom of God for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Pansinin, it is past, it is done. Sabi ganon, kung ano man ang hinihingi mo, paniwalaan mong natanggap mo na, and it will be yours. So feel it, live it, act it, be one with your prayer. Tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo yon. So nakita nyo, past tense? Anuman ang hinihingi sa panalangin, paniwalaan mo habang nananalangin ka na tapos na, natanggap mo na ang hinihingi mo. At pag napaniwalaan mo yon at naramdaman mo, hindi mo lang naisip, hindi mo lang binola yung sarili mo na naniniwala ka, naramdaman mo talaga na nangyari na yon, nararamdaman mo na yung effect sa'yo in a spiritual way, parang nandun ka na talaga kahit wala pa, dun pa lang mangyayari, dun mo pa lang matatanggap. When you believe, you see, you feel. And when you see and feel, when your belief is to the point of seeing and believing it in your spirit, then it will happen. Pero hindi yun mangyayari kung hindi mo naman nararamdaman, hindi mo naman kiniklaim, hindi ka naniniwala, magpapaulit-ulit ka lang, magagasgas lang ang prayer mo, wala pa rin mangyayari. So the real challenge in prayer is this. Believing that you have already received it and thinking, acting, behaving, living like you already got it is what will realize the prayer. May prayer ka, pero naniwala ka na habang nagpe-pray ka pa lang na tinanggap mo na, tapos ang pag-iisip mo, ang kilos mo, ang iyong asal, ang iyong pamumuhay and lifestyle ay parang tinanggap mo na. Dahil nga naniniwala kang tinanggap mo na, dun pa lang matutupad yung hinihiling.
The believing starts while praying. So the challenge is to believe in God, in God's power and goodwill, that what is being prayed for will be received. In fact, has already been received. The challenge is to act, behave, live like what is prayed for had already been received. That faith is what will realize the prayer. At pag sinuri natin yan, makikita natin why so many prayers are parang unanswered. Why will heaven answer your prayer when you yourself do not believe in it? Pero, naniniwala ka sa prayer mo? Naniniwala ka sa Diyos? Tapos nararamdaman mo na, ipinapamuhay mo na, yung damdamin na yon at yung pamumuhay na yon na parang natanggap mo na, yun ang parang magnet na tatawag sa sagot sa yung prayer. Pero pag wala yon, pag absent yung feeling, absent yung belief, walang tatawag doon sa sagot, hindi ka masasagot ng yes. For example, to receive money, live like you already got it. Anong ibig sabihin nun? Be at peace. Kasi nandiyan na yung pera mo eh. Be generous. Pwede ka na ngayong maging mapagparaya, mapagbigay. Kasi sabi, give, and it will be given to you. So, kung talagang nagpe-pray ka, nabigyan ka ni Lord ng resources, bigyan ka ng pera, bigyan ka ng mga kakayanan, at nananali ka sa prayer mo, at nararamdaman mo na yun na nangyari na, kahit hindi pa, nauna yung pakiramdam mo, yung paniniwala mo, pagpapasalamat mo, anong effect sa behavior mo? Mabait ka sa kapwa. Palabigay ka kung ano man ang kaya mong ibigay. Kasi yun ang behavior ng mayaman na, yung meron na, yung hindi na nag-aalala at natatakot. Pero kung pray ka ng pray, nabigyan ka ng pera, tapos yung little money mo, little resources, little food, ayaw mong i-share sa iba kasi baka walang dumating na blessing na kapalit, hindi ka naniniwala sa prayer mo, paano nga darating yung sagot? Halimbawa pa, to receive healing, behave like you already are well. Then you will receive the healing. To receive forgiveness, live like a forgiven person already. Yung humihingi ka ng tawad sa Diyos, forgiving ka na sa iba. Kasi yung nakatanggap na ng pagpapatawad, nagiging forgiving. Pero hingi ka na hingi ng pagpapatawad, tapos ikaw hindi ka nagpapatawad, ibig sabihin hindi ka naniniwala na natanggap mo na yung kapatawaran, na pinagkuriputan ka ng langit, kaya kuripot ka rin sa kapwa. So, your prayer will not be answered. That is why Jesus prescribes private, personal prayer. Why? Because the believing, the shaping of thought that shapes behavior is a spiritual effort best done alone. Paano mo mapaparamdam sa sarili mo na dumating na yung hinihiling mo? Paano ka maniniwala sa sarili mong prayer kung hindi ka may sapat na pag-iisa, sapat na katahimikan, sapat na privacy para disiplinahin ng iyong sarili na paniwalaan ang prayer mo, na maramdaman ang effect ng prayer mo to the point that that effect and that feeling will now realize what you are praying for. Paano mo yun magagawa kung ang daming tao, ang daming mong kausap, ang dami nyo magpe-pray, kailangan madinig mo yung prayer niya, kailangan mag-amen ka, kailangan yung prayer mo maintindihan niya. So, iisipin mo how to pronounce it well, how to say it well, yung volume ng boses mo. Paano ka makaka-focus sa believing? Busy ka sa performance, busy ka rin sa pagiging audience. May benefit definitely ang group prayer. Pero kung talagang gusto mo na maging napakamakapangyarihan ng iyong prayer life, habang nakikipag-pray ka rin with others, meron ka rin life with groups, dapat napakalaki ng iyong personal prayer. Malaki ang oras mo for personal meditation. Kasi doon walang hadlang. Wala kang papakisamahan, papakiramdaman. You can take your time and you can use your own method how to believe in your own prayers. Paano ka magfo-focus na nag-iisip na tinatawag ng isip mo mula sa kalawakan yung sagot na kailangan mo. Needless to say, itong ganitong pagdarasal na pinag-uusapan natin na tahimik, makapangyarihan to the point that you are able to feel having received already, this kind of praying and believing needs instruction, training,
practice initiation. Kaya mga disciples ni Jesus, sabi nila, teach us how to pray. Hindi ibig sabihin na kung may natutunan tayong prayer sa ating religion, may natutunan tayong nakikita mga prayer ng iba, hindi ibig sabihin na yun na nga ang prayer na itinuro ni Jesus. Ang itinuro nga ni Jesus, napakalinaw. When you want to pray, go into your room, close the door, pray in secret. Bakit kaya kailangan ganon? Kasi kailangan mo ng napakalalim, mataimtim na focus ng meditation para yung espiritu mo makalipat mula dito sa mundong ito patungo sa kabila. Magkaroon ng tulay between you and the spiritual world. At madala ng iyong pananampalataya into your life yung sagot sa dasal mo. Kasi na-discipline mo ang sarili mo na paniwalaan at tanggapin, pasalamatan, isabuhay yung ipinagpe-pray mo. Hindi yung magkabaligtad yung real life mo at yung prayer life. Hindi yung sarili mong prayer, hindi mo mapaniwalaan. Nagpe-pray ka lang dahil baka sakaling sagutin, baka may mangyari, pero hindi ka naman naniniwala. Huwag kang umasa. There must be something else to prayer that has been lost and forgotten, that needs restudy and rediscovery. Nung araw kasi na hindi pa masyadong regulated ang religion, katulad ni Jesus, nagpe-pray siya sa mga tahimik na lugar. Nagpe-pray siya ng gabi na, hanggang abutin ng hating gabi. Nagpe-pray siya ng madaling araw. Nagpe-pray siya mag-isa, ang tagal-tagal. Hindi naman sinabi sa Bible kung paano siya magdasal, except for John chapter 17. Hindi natin alam kung paano magdasal si Jesus. Hindi natin alam kung nagsasalita ba siya ng words o thought lang. Hindi natin alam kung hiling siya ng hiling o diretso niyang inuutusan, sinasabihan yung mga bagay-bagay para sumunod sa kanya. Hindi natin alam yun. Kaya kailangan natin ng maraming personal time to pray. Makapa natin yung landas patungo sa powerful prayer. Makapag-improvise tayo without the regulation of others. Develop your personal prayer life. How did Jesus pray? Bakit mag-isa? Bakit sa mga bundok, sa lonely places? Bakit sa gabi o madaling araw? Why in secret? Hindi mo malalaman yan pag lagi kang naliligid ng maraming tao. Kailangang mataimtim, mapag-isang, magbulay-bulay, magnilay-nilay. At huwag punuin yung prayer mo ng puro shopping list, puro hiling, puro utos. Manahimik ka dyan at pakinggan mo ang tinig ng Espiritu para magkaroon ng saysay ang panalangin. And there's one condition to receive what you're asking for. Sabi ni Jesus, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Clear the coast. Linisin ang kapaligiran para walang sagabal sa prayer. Unforgiveness blocks the flow of blessings. Yung hindi pagpapatawad sa kapwa, bara sa panalangin yan. Grudges, anger, hatred, rejection of others, bara lahat yan. They are blocks to the flow of blessings. Meanwhile, love opens, clears the path of blessing. How will you be able to receive from heaven? Believe. Live it. Live what you believe in. Live it in spirit. It follows in truth, in material reality. Pagka naniwala ka na, naramdaman mo na, naturuan mo na ang sarili mong manalig ng walang agam-agam, dun pa lang matutupad. And you make your prayer life very powerful, forgive, love. Because love is God, and God is love. Maraming dapat pag-aralan.
God bless us all. Lagi po na naalala si Abraham sa kanyang ginawang sacrifice kay Isaac, and believers of all generations have glorified God because of Abraham's willingness to sacrifice his son. Little attention is given to Isaac, especially after the dramatic sacrifice to be at Mount Moriah. At yan po ang ating tatangkain na unawain, isang bagay na pananaw mula sa punto de vista ni Isaac. Mahirap maging ama tulad ni Abraham, pero lalo naman siguro mahirap na maging anak tulad ni Isaac kung ikaw yung isa-sacrifice. Ang ating po pag-aaral ngayon at ang ating panalangin ay pakinabangan natin sa ating pangkasalukuyang buhay ang mga leksyon ng kwentong ito. Isaac, a very difficult sonship. Isang napakahirap na pagiging anak. Salamat o Diyos sapagkat kayo'y Diyos na nagbibigay ginhawa sa aming kalooban, nagpapatawad sa aming mga kasalanan at nagpapalakas sa aming kahinaan. Magliwanag nawa ang iyong salita sa aming kalagitnaan at turuan mo kaming matuto. Bigyan mo kami ng mensaheng simple, mensaheng maaari naming pakinabangan sa aming pang-araw-araw na buhay, at mensaheng maaari maglapit sa amin sa inyong katotohanan, O Diyos. Kayo po ang inihiling namin maging tagapangaral, mangusap kayong may kapangyarihan, gamitin niyo ang inyong lingkod at pagpalain ang lahat habang itinataas sa amin ang iyong pangalan. Bless us, O God, protect us from all harm, from all evil, coming from evil men and evil spirits. And may you also protect our loved ones, especially those who are not with us right now. Heal us, empower us, do your will. We seek you, Father, in the name of Jesus, your Son, our Lord. Genesis 22, verses 1 to 2. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on the one of the mountains I will tell you about. Matapos po na si Abraham ay tawagin ng Diyos mula sa kanyang native country, pinaalis mula sa piling ng kanyang kamag-anak, pinapunta sa isang lupain na siya ay naging banyaga at dayuhan, at matapos na pangakuan na magkakaroon ng anak, at matapos ang pagkatagal-tagal na panahon bago nagkaroon, ngayon ay hinihingi ng Diyos na ang anak na ito ay ibigay sa kanya bilang isang handog. At pinakadiin-diin pa ng Diyos, your only son. You will notice that Ishmael was conveniently ignored. Samantalang alam naman natin na ipinanganak na si Ismael bago ito. Whom you love, talagang idiniin pa, and sacrifice him there as a burnt offering. Human sacrifice was practiced by neighboring tribes, but this is the only reference to Yahweh as asking for a human sacrifice. Alam niyo po yung maghahandog ka ng isang bata o isang kabataan para sa Diyos o sa kinikilalang Diyos ng anumang lahi noong panahon na yon, kailangang igapos ang taong ito at saksakin ito sa kanyang puso para bawian ang buhay, tumigis ang dugo at susunugin ang laman as a burnt offering. Sometimes we are too used to hearing this story that we are no longer horrified by the concept of a human sacrifice. And probably we are comforted by the fact that it did not push through, it did not happen. But we only know that it didn't happen because we're looking at the story after it happened. But if you were Abraham and everybody else in his family, while it was happening, you didn't know how it would end. And you'd think it would end the usual way, tragic, gruesome, bloody. At yan po ang napakabigat na hiningi ng Diyos kay Abraham. Ialay mo ang iyong anak. Itatali, sasaksakin, susunugin bilang isang handog. Genesis 22, 3 to 8. Early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you.
Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. As the two of them went together, Isaac spoke up and said to his father Abraham, "Father?" "Yes, my son." Abraham replied, "The fire and wood are here." Isaac said, "But where is the lamb for the burnt offering?" Abraham answered, "God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son." And the two of them went on together. Hindi nagpatumpik-tumpik ang Abraham na ito. Kinabukasan, maagang-maaga pat di pa sumisikat ang araw, ay pinaghanda na niya ang paglalakbay para magpunta sila doon sa lugar kung saan ihahandog ang bata. Mahabang paglalakbay. Dahil sabi po sa atin ng Genesis 22, matapos ang 3 araw ng paglalakad, ay natingala at nakita pa lang nila yung tuktok ng bundok na pupuntahan nila. Hindi pa sila nakarating nung 3rd day, nakita pa lang nila. At kahit kayo nasa Metro Manila, makikita niyo ang tuktok ng bundok ng Makiling, kung nasa ibabaw kayo ng isang building, hindi ibig sabihin malapit na kayo. Ibig sabihin pa lang, nakita niyo yung tuktok. Yun ngang buwan nakikita natin, hindi ibig sabihin malapit. So mahirap ang paglalakbay, mahaba. At kuminsan, sobra nang nag-glorify itong kwentong ito na hindi na natin nararamdaman yung drama, yung pait, yung hapdi, yung kirot, na maring naramdaman ng lahat ng taong sangkot dito sa isang kakaibang pagsubok. Lalong-lalo na nang nagtanong ang bata. By this time, mga teenager na itong si Isaac. No? Mayroong hustong isip na at kaya na niyang magbuhat at tumulong sa kanyang tatay. At sabi niya, "Father, where's the lamb?" Meron nga ba naman nag-o-offer na walang i-offer? You feel the drama, you feel the heat. And Abraham said, "God will provide." We don't know if he knew. We don't know if he just believed. We don't know what he meant by God will provide. Pwede rin naman niyang sabihin, ikaw na-provide na, ayan na. Hindi in-explain ng Bible ang talinghaga at lalim ng pangungusap na ito that God will provide. Many theologians like to interpret that it is very, very strong faith, and he said, God will provide. But that's an interpretation. You can have other interpretations because the Bible never explained what it meant. Pero ang dapat po nating isipin, mga kapatid, is what could have transpired between Isaac and Abraham after this traumatic event. They will never be the same. Kung kayo isang tatay at ang isang anak na ibinubukod tangi at minamahal, ay ipaglalakbay ninyo at igagapos ninyo at sasaksakin ninyo dahil talaga namang kakahuli-hulihang moment na lang siya pinigil ng anghel Talagang sasaksakin Anong iisipin niyo kung kayo si Isaac? Matagal na natin na pag-aaralan yung punto de vista ni Abraham. Tingnan natin yung punto de vista ng anak. What would Isaac think of his father who would sacrifice him? Would you say, "Praise God, my God is a very great faith, He will kill me"? If you were the son, would you think that way? How would Isaac relate to his father after this? The Bible is silent. The Bible does not record a happy journey back home. The Bible does not record a happy life of father and son afterward. And how about Sarah? Ano kaya po ang inisip ni Sarah? Nananahimik sila sa kanilang bayan, maunlad ang buhay, mariwasa, biglang binunot ni Abraham ang buo niyang pamilya at dinala sa isang lugar, sa isang lupalop, na nung dumating sila ay meron pang famine. Kinailangan pa siyang pumunta sa Ehipto kung saan nanganib na maagaw si Sarah at mapatay siya dahil maganda yung babae, baka patayin yung lalaki at kukunin ni Pharaoh ang babae. At ipinamigay naman talaga siya ng Abraham. Sinuli lang ng Pharaoh dahil nakaramdam siyang may masamang nangyayari dahil mali ang kanyang ginagawa. At hindi lang yun, naulit pa, ibinigay pa sa isang hari na naman nung sila na naman ay nakiraan sa isang kaharian. Anong isipin ni Sarah sa kanyang asawa? Na matapos siyang magalit kay Hagar, sabi niya, palayasin mo ang mag-ina, matapos siya rin naman ang may pakana na anakan ni Abraham, itong maid niya. Palayasin mo sila. At binigyan lang ng konting tubig, ay pinalayas nga. At kung hindi pa naghimala ang Diyos, ay mamamatay sa disyerto ang mag-ina. At ngayon, anong iisipin niya sa kanyang asawa na yung si Isaac naman, na kanilang bukod tanging anak, ang dadalhin doon sa bundok ng Moriah para paslangin, para i-offer, at para sunugin. The Bible is quiet about her reaction, but the next significant event about her is that Sarah dies. This is the next significant event recorded. So far, there will be no mention again of Isaac until he was about 37 years old. Tahimik.
Genesis 24, 1 to 8. Abraham was now old and well advanced in years, and the Lord had blessed him in every way. He said to the chief servant of his household, the one in charge of all that he had, "Put your hand under my thigh. I want you to swear by the Lord, the God of heaven and the God of earth, that you will not get a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I am living. But you will go to my country and my own relatives to get a wife for my son Isaac." Nung matanda na itong si Abraham at siya ay mamamatay na, ay tinawag niya ang kanyang katiwala at ipinilagay niya yung kamay sa ilalim ng kanyang hita. Ito isang gesture na parang nanunumpa ka. At sabi niya, "Isumpa mo sa akin na maghahanap ka ng mapapangasawa para sa anak kong si Isaac. Huwag na huwag kang kukuha ng babae mula sa bayan na ito. Doon ka sa bayan na pinanggalingan ko kukuha. Kailangan isumpa mo sa akin na yan ang iyong gagawin." Verse 5, the servant asked him, "What if the woman is unwilling to come back with me to this land? Shall I take your son back to the country you came from?" "Make sure that you do not take my son back there," Abraham said. "The Lord, the God of heaven, who brought me out of my father's household in my native land, and who spoke to me and promised me an oath, saying, 'To your offspring I will give this land,' he will send his angel before you so that you can get a wife for my son from there. If the woman is unwilling to come back with you, then you will be released from this oath of mine. Only do not take my son back there." So Abraham was more or less 137 years old, and his son was 37. As he lay dying, Abraham called not Isaac, but a servant. Did you notice? To entrust him the stewardship of his household, not to Isaac, and to give him the task of getting a wife for Isaac, not to Isaac. Read between the lines. Although the Bible is silent, Oriental literature doesn't say everything. Just like the way Orientals talk, you have to listen for the unsaid. Kailangan ikaw ay nakikiramdam, bakit hindi yung anak ang kinakausap? Abraham did not even want Isaac to leave his present home or set foot on the land of their fathers. Did he not trust Isaac? Sa niya, hindi mo dadali ng anak ko sa pinanggalingan kong bayan. Pinapangamba ba niya na baka hindi na bumalik dito sa pinuntahan niya? Dahil nandun naman lahat ng mga kamag-anak at maganda naman ang buhay nila doon. Did he not trust Isaac in running his household, in choosing a wife? Did he not trust his son to return to the promised land if he would leave it? Ang question is, after this episode of him being sacrificed, kahit hindi natuloy, did Isaac not grow to be a strong, dependable man? Did the experience scar him for life? Abraham did not give the instructions directly to Isaac. And Abraham did not even pass the blessing to Isaac in person. Proxy pa. Iniutos lang. As far as the biblical record and as far as Abraham's behavior were concerned, Isaac did not seem to exist much. Walang masyadong nabanggit. No? Kaya dapat natin imagine what gulf could have existed between father and son. What damage in Isaac's personality could have been inflicted by the sacrifice episode? By such a possible gap afterward. Genesis 22, 66 to 67. Matapos ito na nakahanap na ng mapapakasalan, etc., etc., then the servant told Isaac all he had done. Isaac brought her into the tent of his mother, Sarah, ito na yung mapapangasawa, and he married Rebekah. She became his wife, and he loved her, and Isaac was comforted after his mother's death. Ito po lang ang talo ng kwento sa mga relevant na mga istorya. Ikinasal at ikinasal itong si Isaac. There was no mention of Abraham in the wedding episode. And the Bible clearly points to Isaac's mourning and sorrow over his mother's death. Interestingly, there is no such mention about his feelings when Abraham died. Dutifully, Isaac buried Abraham, Genesis 25:9. His sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah near Mamre. But that's all. No feelings. Pero noong namatay yung ina, sinabi, indirectly na ipinagluksa dahil nagkaroon daw ng kaunting ginhawa. Dahil nagkaroon ng asawa, kaya na-comfort siya mula sa pagkamatay ng kanyang ina.
Though the Bible says Isaac was blessed by God after his father died, and that he became rich too, the Bible was also clear that Isaac was blessed not for his own sake, but for the sake of his father Abraham. Yumaman naman yung Isaac, pinagpala, pero malinaw din ipinagdiinan ng Biblia na pinagpala siya hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa kanyang ama. Genesis 26:24, that night the Lord appeared to him and said, I am the God of your father Abraham. Do not be afraid. Abay, ikaw nga ba naman hindi matakot ipinapa-sacrifice ka, no? Ngayon biglang kinausap siya, di natala, matatakot ka ang Diyos, baka i-sacrifice na naman ako. So sabi niya, do not be afraid, for I am with you. I will bless you, and I will increase the number of your descendants for the sake of my servant Abraham. Obvious ba? Idiniin pa. But God had to reassure Isaac not to be afraid. And that's a very interesting twist in the story. No? Apparently, Isaac would not recover from the damage of his youth. His two most important moments, you will notice, were both spent lying down, afraid. One, he was lying down as a sacrifice on the altar. And two, at the close of his life, he was lying down as a blind, dying man who was being deceived. Doon sa una, he was being sacrificed. Now he was being deceived. He was deprived of his control of his inheritance dahil alam natin na dinaya itong si Isaac ng kanyang asawang si Rebecca at ng kanyang anak na Jacob. Inagaw nila yung mana na dapat ay nagpunta doon sa panganay na si Esau, pero inagaw ni Jacob sa pakikipagsabuatan ng kanyang ina. So you see here a man, Isaac, who was going to die in a very unceremonial way. He was not controlling his life. He was not controlling the inheritance he would give away. He was being deceived. And once more, he was lying down. Like the opening of his story that he was lying down on Mount Moriah. He could not control his own inheritance, his own marriage, and his own blessing. And he was always at the brink of death. Ganyan ipinakita siya sa accounts ng Biblia. And his departure was almost anticlimactic. It was an anticlimax. He was much awaited, much ballyhooed, and then he dies and goes just like that. And interestingly, brothers and sisters, Isaac's God was called fear. Ang tawag ni Isaac sa kanyang Diyos ay nakakatakot or takot or katatakutan. Genesis 31:42, the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac. Genesis 31:53, may the God of Abraham and the God of Nahor, the God of their father, judge between us. So Jacob took an oath in the name of the fear of his father Isaac. Pati ang tawag sa Diyos ni Isaac is fear. Ano kayang quality of life ang naging buhay nitong si Isaac na naging bunga ng siya ay i-offer? And remember, God had to reassure Isaac not to be afraid. Obviously, natatakot siya. Yung hindi banal na takot, kundi na takot talaga. Ano po ang kinalaman natin dyan? Bakit natin ito hinahalungkat? What lessons can we learn? We are not here to judge the correctness of the sacrifice. We are not here to judge the correctness of Abraham willing to sacrifice his son. But we are looking for reasons why Isaac died that way. And why he was just almost ignored in the stories of Scripture. And he was never presented as a victorious, strong, happy, successful person. Bakit natin pinag-aaralan yon? Because there could be an Isaac in each one of us. Siguro hindi tayo inoffer ng magulang natin dahil sabi ng Diyos, pero maaaring in a much less noble way, some of us may feel that we have been sacrificed in our youth, in our childhood. Some of us may feel that we have been wronged by our elders. Some of us may feel that we have been overshadowed by the giants in the family. We just became little dwarfs in our own homes. Hinahanap natin yung bakas ng pagka-Isaac sa isa't isa sa atin. Marami pong mga tao, tumanda na lang at lahat, punong-puno pa ang buhay ng hinanakit sa sariling magulang. Galit sa buhay.
galit sa kanila nakaraan, galit sa mga tawang sa palagay nila ay nagnakaw sa kanila o umapi sa kanila o nagpahirap. Dapat nating maiwasan yung paraan ng pagkamatay ni Isaac na bulag, nakaratay, walang kalaban-laban habang dinadaya ng kanyang mga kamag-anak. What can we learn from the life of Abraham who obeyed God to the max? Talagang extreme. Ang anak ay isusuko, ang asawa ay isusuko yung comfort, iiwan ng bansa, ang bayan para sumunod. At pagkatapos nakita ba natin siyang sumaya, naging tahimik pat maganda ang kanyang pumumuhay, ang daming kasunod na gulo. What can we learn from these truths? Kaya po binabalikan natin ang mga characters sa Genesis because the Genesis is the book of beginnings. That's where a man began, that's where a woman began, that's where a family began, and that's where all the family problems began. Because when we understand the dynamics of the family situations in Genesis, we will be guided in a biblical way how to understand, diagnose, and even cure the illnesses that haunt our families today. Because these are the book of beginnings. But we can only learn from Genesis if we're going to take a candid look at the characters, minus the PR campaign of religion about them. If we're going to look candidly at the interaction that happened between men and the divine, and between men, and the women, and men and women in their lives. What obvious lesson can we learn from the life of Abraham and his son? That religious life can involve heartbreak. Maraming heartbreak na nangyari sa buhay ni Abraham, ni Isaac, dahil sa kanilang religious convictions. And that's a fact. Hindi totoo na tanggapin mo si Jesus, biglang masosolve lahat ng problem mo. Sometimes. Pero kung minsan nga, nagkaroon pa ng ibang complicating matter dahil yung nanay mo nagalit sa'yo, yung asawa mo nagalit sa'yo, hindi yun, mga ganun mga pangako, hindi natin dapat binibitawan. Kasi maging sa Biblia, pag tinignan natin mga kasaysayan ng mga sumunod sa Diyos, hindi naman naging automatic na naging paraiso ang paligid. Sometimes it gets worse before it gets better. Sometimes a difficulty has to be overcome or you face a lot of opposition from people around you. Pati sa panahon ng Panginoong Jesus, Matthew 16:24-25, then Jesus said to His disciples, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. Pati ang Panginoon po yung nagbigay ng babala na hindi ganun kadali na sumunod sa Kanya. Sabi, count the cost. As you make a decision to follow Christ, count the cost. Huwag tayong maakit ng iniisip lang natin, gagaan ang lahat, sasarap ang lahat. Merong gaan, may sarap, pero merong tinik na kasama. Meron kang nilalakaran mga landas na matinik, na kung saan dumaan si Jesus, ay kailangan ding dumaan ang mga sumusunod sa Kanya. John 15:20, remember the words I spoke to you. No servant is greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. So Jesus was warning of persecution. John 15:18, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. Sabi niya, I never promised you a rose garden. Kumbaga ganun. And even if spirituality is a rose garden, we must take the thorns as well as the roses. What else can we learn from this episode? That it can be extremely and supremely difficult to be close to God and to live with God in terms of affecting one's relationship with fellow men. Hindi laging madaling pagsamahin yung malapit na pakikipagtalastasan sa Diyos at pakikipaglapit din sa kapwa-tao. May mga panahon na ang paglapit natin sa Diyos ay nagkakaroon ng sakripisyo na nagiging paglayo sa ilang kapwa-tao o kaya ay paglayo ng ilang kapwa-tao mula sa atin. Matthew 19:29, and everyone, sabi ni Lord, who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. So alam din ng Panginoon na ang pagsunod sa Diyos, ang pagsunod sa Kanya, ay maaring mga hulugan ng pagkakapatid ng ilan nating relasyon sa kapwa-tao. Huwag naman kayo makipagpatid ng relationship at makipag-goodbye sa mga tao kung hindi naman talaga kayo pinapag-goodbye ng Diyos.
Hindi kailangan gawin yon kung hindi naman talaga kailangan. Another thing that we can learn is that it can be supremely difficult to implement or the divine imperative, the divine agenda in relation to people around. Pag may ipinapagawa sa atin ng Diyos, hindi laging madaling sundin. Kung minsan parang nagsisisigaw ang iyong isip na hindi dapat sundin. Pero ang ginawa ni Abraham, sumunod siya. Hindi naging sobrang mabulaklak ang bunga nun, nagkabunga na mabigat din at hindi rin masarap. Kung nais nating lumago sa ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos, hindi natin dapat pagmukhaing cartoons ang buhay espiritual. Hindi dapat pagmukhain na overly simplistic na masaya sapagkat may kasama talaga na sakripisyo. Romans 7:18, I know that nothing good lives in me, that is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. So, sinasabi dito ni Paul, ang una kong kalaban para maging makadiyos ay hindi ibang tao, sarili ko mismo. Kasi iba ang gusto ko sa gusto ng Diyos. At nakita niyo ang mag-asawa na si Ananias and Sapphira, sumunod na nga sa magandang layunin, nagbenta ng lupa para i-donate sa church ang pinagbilhan. Napakaganda na sana, pero anong naging wakas? Acts 5:1-2. Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife's full knowledge, he kept back part of the money for himself. He brought the rest and put it at the apostles' feet. Nag-pledge na sila na ibebenta ang isang ari-arian at ibibigay sa church ang pinagbilhan, pero nangupit pa sila. Napagkasunduan pa na mag-asawang mangupit. Ang naging ending, pareho silang biglang namatay sa harap ng buong kongregasyon. So nakikita natin yung hirap sumunod, yung ayaw sumunod, at yung gustong sumunod na kalaban ng sarili, at yung sumunod na hindi pa nilubos dahil nakasingit pa rin yung personal na kagustuhan. When you look at the Bible giants, Adam could not obey. Hindi nagtagal ay nag-disobey. Cain could not give an acceptable offering. Noah ended up a drunkard. And Lot also ended up a drunkard. These giants all failed one way or the other. Abraham had to sacrifice his clan, his wife, his son. And Isaac had to live in the shadow of a childhood trauma. To him, God was fear. How do you repair a person who goes through such a difficulty? Ano pa po ang pwede nating matutunan? And this time, reference lang natin yung faith ni Abraham, pero inaalis na natin sa kanya yung kwento sa atin na. That relentless faith can lead to fanaticism. That relentless faith can lead to lack of humanity. Pagka-extreme, labis ang pagkarelihiyoso, ang pananalig, nagiging panatiko ang tao, at sa pagiging panatiko, madalas nawawala ang kanyang kagandahang loob sa kapwa. Nawawala ang kabaitan. Siya'y nagiging malupit sa kapwa na hindi sumasang-ayon sa kanyang pananalig. The lack of humanity that has damaging effects upon others. Kaya ang pinakamalulupit kung minsan na ginagawa ng tao sa kapwa ay sa ngalan ng Diyos. Dahil sa religious conviction. Ito ba talaga ang gusto ng Diyos? O fanaticism lamang. John 16:2, ibinabala sa mga susunod kay Jesus, they will put you out of the synagogue.
In fact, a time is coming when anyone who kills you will think he is offering a service to God. Sabi yan, ang mga papatay sa inyo, isipin nila natutuwa ang Diyos, naglilingkod sila sa Diyos. At hindi ba't maging hanggang ngayon? Naliligid tayo ng napakaraming malalagim na mga kasaysayan ng mga pinapatay na tao ng kapwa-tao sa ngalan ng Diyos noong pumatay. Diyos man na yun ay Diyos ng relihiyon o isang ideolohiya, isang pananalig, isang political point of view na dinidiyos, pumapatay ang tao ng kapwa sa ngalan ng Diyos o Diyos-Diyosan na ito. Na ang sobrang pagiging relihiyoso, pag hindi yan natimpla ng katalinuhan, ng pagmumuni-muni, ng balanse sa buhay, ay maaaring maging halimaw ang isang taong sobrang relihiyoso. Maaari niyang i-demonize at tingnan ng napakasama at napakababa ang sino mang hindi sumasangayon sa kanyang pananalig. At dahil doon nagkakaroon siya ng excuse na maging malupit at pumatay pa nga. Ngayon, si Isaac na nga na nasakripisyo dahil hinihingi ng Diyos, kung maaring madamage sa kanyang personalidad, tayo pa kaya na maaring nasakripisyo na hindi naman hinihingi ng Diyos? Nasakripisyo lang tayo dahil ganon, naging casualty lang tayo ng kapabayaan, ng magulang, ng lolo, ng lola, ng sino man. Naging casualty lang tayo ng kamangmangan, o naging mga biktima lamang tayo ng kakulangan ng katalinuhan o ng pagiging kakulangan ng kabaitan ng sino man. Kung yung Isaac na nagkagano na nga dahil Diyos pa nga ang humingi, ano pa ang magiging damage sa mga taong hindi naman sangkot ang Diyos? Sa katunayan, baka si Satanas pa nga ang sangkot sa pagkakadamage sa kanila, edi lalong mabigat. So parents, careful with your children. Do not sacrifice your children to less than God's call. Si Abraham nga, God's call na eh. Nagkaroon pa ng mahirap na bunga. Yung pang isakripisyo mo ang anak mo na hindi man lang Diyos ang may gusto. Kaya kailangan pag-ingatan. Si Isaac nga, no? Nagkaganon. Iba pa kaya na hindi naman sangkot ang Diyos sa usapan. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Napakarami pong mga buhay. Pag tinignan mo, bakit ganitong ugali ng taong ito? Bakit siya napakasungit? O bakit siya napakaseloso? Bakit siya napaka-insecure? Bakit mainggitin? Bakit masyadong palapintas? Bakit wala nang pasado sa kanya? Lahat na lang mali. Bakit ayaw magtiwala? Ba't ang dumi-dumi ng isip? Bakit lahat kinatakutan? Kadalasan ang mahahalongkat niyong dahilan, they were damaged in their youth. They were damaged in their childhood. Abusive parents, abusive grandparents, abusive relatives na nakikitira, tas inaabuso ang mga bata, abusive teachers, sometimes even abusive religious leaders, minomolestya ang mga bata na ipinagkakatiwala sa kanila, nakalinga. Napakalaking krimen ang krimen sa bata. At hindi na natin ngayon tinatawag na krimen yung ginawa ni Abraham. Lampas na tayo sa kanya. Pinag-usapan lang natin. Ang pag-usapan natin ngayon, yung mga pagkukulang at pag-abuso sa bata na hindi naman Diyos ang humingi. Yung Diyos na nga ang humingi ng sakripisyo, nagkaroon pa ng ganong effect. Di lalo na yung hindi naman siyang humingi. Kaya mga kapatid, ang gulo-gulo ng mundo, kaya ang dami-dami mga tao na extremist ang pag-iisip, hindi nagigilty kahit magpasabog ng mga kung ano-ano at pumatay ng marami. Maaring may mga malalalim na sugat ang puso nila na nalikha nung sila yung mga bata pa, hindi na pagaling, hindi na paghilom, at patuloy na nagbibigay sa kanila ng pait at hapdi, kaya meron silang kagustuhang gumanti. May mga tao, mga sadista, naging manager, naging supervisor, kutakot-takot na pananadista sa mga empleyado ang ginagawa. Hindi mo malaman kung sinong ginagantihan. Hindi naman yung mga kilala yun nung araw, pero dahil hindi na isara ang sugat at nakangangapat, dumudugo pa, patuloy na inihahanap ng paghihiganti. Gaano karaming tao ang nakakalampas ng pagiging bata na hindi na damage by verbal abuse, by sexual abuse, by all other forms of abuse. Kaya napakaraming mga tao naglalakad sa mundong ibabaw, may dala-dala
ng mga bombang handang sumabog kahit sa anong saglit. Kaya nagiging napakapapanganib na mamuhay kasama ng napakaraming mga tao kasi hindi mo alam kung anong baggage ang dala nito at dala nun dahil sa mga kapabayaan ng magulang. Sa Judges 11, ipinapakita dito ang isang tao na sumumpa sa Diyos dahil binigyan siya ng tagumpay. Sino man ang unang lumabas sa bahay ko na sasalubong sa akin, papatayin ko. Ang unang lumabas yung kaisa-isa niyang anak. Sa inyo, naku anak ko, nanumpa ako sa Diyos, kaya eto, papatayin kita. Ba't ka kasi nanumpa? At kung sakali man na dumating yung panahon na gumawa ka ng isang ganong panata, isang ganong sumpa, at nakikita mong hindi mabuti para sa kapwa, edi, humingi ka ng tawad sa Diyos, bawiin mo, maunaway naman siya. Bakit kasi sira ng tao para tundin mo yung panata mo sa Diyos? Yung Diyos naman, napapakiusapan. Si Abraham nga, nakiusap na huwag pa sirain yung buong Sodom for the sake of 50, 40, 30, 20, 10 people. Pumayag yung Diyos eh. So pwede nating, Lord, patawarin niyo na po ako pero hindi ko matutupad yung panata ko kasi marami palang tao nahihirapan at nasasaktan dahil sa panata na yan. Taong mahal mo rin. Pwede naman tayong makipagkasundo sa Diyos eh. Pero wag nating isacrifice sa mga tao. Nakita niyo ang sacrifice na nangyari kay Sarah dahil itong Abraham ay merong religious conviction. Binunot sa kanyang sariling bayan, dinala sa isang foreign land na ipamigay 2 beses sa magkaibang hari. Mga husbands, gaano karami na sa sacrifice ang wives nyo dahil sa inyong mga career moves o sa kawalan nyo ng career? Gaano karaming beses na sa sacrifice sa ating mga anak, yung mga taong umaasa sa atin dahil sa ating mga pasya, lalong-lalo sa mga maling pasya. Kung talaga mga honest na pagkakamali, edi pag-aralan, humingi ng tawad, ituwid ang buhay. Pero yung ibang mga pagkakamali, paulit-ulit na lang. Mga tatay na naglalasing, umiinom ng alak, anong klaseng fear ang inilalagay nyo sa puso ng inyong mga anak? Na tuwing madidinig kayo paparating, napasuray-suray, o nakakaamoy ng alak ay meron ng phobia. Gaano karaming mga abuso ang inabot ng mga batang walang kamalay-malay at hindi nila alam na inaabuso na pala sila. Pagtanda lang nila nalalaman yon na napakalalim ng mga sugat. Yung mga inapi-api ng mga mayayamang kamag-anak, inapi-api ng may-ari ng tindahan dahil utang ka ng utang. Nakatanim lahat. Nakakaapekto sa buhay ng tao. Damaged children, do not do an Isaac. Do an Ishmael. Si Ismael, yung nakakatanda niyang kapatid na pinalayas, pero he made something of himself. Though Ismael was rejected and dejected, sabi sa Genesis 17:20, as for Ishmael, I have heard you. I will surely bless him, sabi ng Diyos. I will make him fruitful and will greatly increase his numbers. He will be the father of 12 rulers, and I will make him into a great nation. Genesis 21:13, I will make the son of the maidservant into a nation also, because he is your offspring. Anak ba kayo ng isang maidservant? Hindi ibig sabihin wala na kayong future. Anak ba kayo out of wedlock? Hindi ibig sabihin segunda klase kayong tao. Wala kayong kinalaman kung ano ang civil status ng mga magulang nyo nung kayo ay nabuo. Hindi nyo dapat dalhin yung baggage na yan buong buhay at hindi nyo dapat payagan ng mga taong ipasan sa inyo yung bigat na yan buong buhay. So tayo ba ay naging anak ni ganito at naging ganon? Genesis 21:18, lift the boy up and take him by the hand, for I will make him into a great nation. Naranasan nyo na ba na parang kayo yung rejected tulad ni Ismael, pinalayas? Pinalayas nga na maaaring mamatay sa disyerto. But he became a great man nevertheless. Mas malalim ang balon na pinag-ahunan, kapatid. Mas madilim ang pinanggalingan, mas dapat galingan, tibayan ang loob para gumanda ang hinaharap. Hindi kailangan tayo yung maging alipin, tayo maggapos sa nakaraan. Lalo ko ang nakaraan ay hindi maganda. Hindi sapat na sisihin na natin ang sisihin ng nakaraan, ng ating mga magulang, ating kahirapan. Tapos na yon kung tapos na. Ang mahalaga ay paano ngayon tayo uusad, paano tayo babangon, at paano itutuloy ang buhay. If you were an Isaac, even if you were an Ishmael, strengthen yourself. Rise from the sacrifice table. Nakita niyo po at isasakripisyo na itong si Isaac, pero bumangon naman. Overcome any possible dark past. Or if you don't do that,
it will overcome you. Pag hindi ninyo dinaig ang isang madilim, mapait, masakit na nakaraan, patuloy niya kayong dadaigin. Kung naapi kayo minsan ng inyong mga masusungit na tiyak, pag hindi nyo yan nilampasan, kahit man lang sa alaala, patuloy pa rin kayong paulit-ulit na maaapi. Kung naabuso kayo, sino man, in a sexual way, pag hindi kayo nakalaya dyan, sa inyong mga alaala at gunita, patuloy at paulit-ulit kayong maaabuso pa. So dapat, pati rin. If you had a difficult sonship or daughterhood, if you had a difficult childhood or youth or past, overcome. And the quickest, the most effective, the most powerful way to overcome it is to forgive those that offended you. Habang hindi nyo pinapatawad, kayo magiging bilanggo ng tao o ng mga taong ito. Kung gaganti lang kayo, mauulit-ulit lang. Sa mga pag-aaral natin sa Genesis, makikita nyo paulit-ulit. Yung lolo may favoritism, yung tatay may favoritism, yung anak may favoritism na naman. When you look at the dysfunctional families of Genesis, nagdadayaan, nag-aagawan ng mana, nagsusumpaan, nagpapatayan, makikita ninyo na may pinagmulan ng gulo ng mga pamilya ngayon. At bagamat masakit na ungkatin at buklatin pa ito, kailangan nating balikan, gunitain para matutunan natin ang mga leksyon. Para huwag na nating tahakin ang landas na mali nilang tinahak at upang gawin natin ang higit na tama. We are more capable of having a more righteous life now because we have their lives as references. They never had ours. May advantage tayo mga kapatid. Overcome by forgiving. Gusto kong bigyan ng diin, hindi natin binibigyan ng judgment yung ginawa ni Abraham at ang ipinagawa sa kanya ng Diyos. Gusto lang natin gawing reference sa pag-uusap tungkol sa issue na may mga tao na rightly or wrongly, they think they were abused. And they never recover from it. But in Jesus there is freedom. In Jesus there is a new life. 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone. The new has come. Kung meron kayong mga nakaraan na dapat nang limutin, lalong-lalo mga hinanakit at galit, baka kuminsan kasi akala natin nagpatawad na tayo, pero ting naalala mo, nagagalit ka pa rin, nagtatampo ka pa rin, at may mga masasama tayong ugali na bunga ng akala natin ay tayo naapi, o naapi nga tayo, may bunga. At sa pagsama ng ating ugali, umihira tayong kasama, dumadami lalo ating makaaway, lalong sumisikip ang ating mundo, patuloy tayong hinahagupit ng mga hampas na sinimulan ng ibang tao nung araw, pero ngayon tayo na nagpapatuloy. That's why people have to be free. You don't want to die like Isaac. Old, blind, bedridden. He could not control the passing on of his inheritance, being deceived by the people close to him. That's not the way to go. Hindi natin alam kung ano na magitan sa mag-amang ito. Baka naghinanakit sa buong buhay, hindi niya pinatawad ang kanyang ama, nagkaganon-ganon tuloy yung buhay niya. Pwede yun. Pwede rin hindi yun, kasi wala namang sinabi. Pero hindi naman mahirap isipin na nagkaroon sila ng distance. Kuminsan ang distance natin sa ating magulang, nauulit, nagiging distance sa atin ng ating anak. O kaya na we overcompensate. Sobra naman natin binabaligtad yung pamamaraan ng magulang natin na hindi natin nagustuhan. Sumobra ka naman ngayon mapagbigay, sumobra ka mabait, extreme pa rin. Abusado naman ng mga anak mo, hindi kayo na-appreciate. Ganon din ang magiging bunga. May agwat din, kalungkutan, pagkakahiwalay. Kaya ang mahalaga, balance. Raindrops falling down my face like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight.
Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Hindi masarap pag-aralan ang mga kasaysayan ng mga pamilya sa Old Testament. Kasi puro mga scandal in the family. At hindi rin irresponsible type of study na ipakita sila na parang cartoon character, parang mga character sa isang Belen, na life is always nice and good and godly. Nakita natin na maraming pait, maraming hapdi, maging ang pagsunod sa inuutos ng Diyos. But what can we do? That is life. That is reality. Hindi na pwede yung two-dimensional study of biblical characters. Kailangan may 3 dimensions. Depth. Lalagyan natin ng lalim ang kanilang pagkatao sapagkat sila yung mga taong tulad natin. May mga pagkakamali, may tamang ginawa. May mga maganda at may mga hindi maganda. But we have a life ahead of us. And that life ahead of us can be spent in a better way, in a more godly way, in a more fruitful way, if we will know how to deal with the past. That's why we have to look back to Genesis. The beginning of family sorrows and the program and the blueprint of the sorrows of families even today. Diyos namin sa langit, turuan niyo po kami. Bigyan niyo ng kahulugan ang mga salita sa Biblia na inyong sinadyang ipamana sa amin. Turuan mo kaming makita ang dapat makita, huwag magbulag-bulagan sa mga nakasulat. Maproseso ito at maunawaan ko anong kinalaman nito sa aming buhay. Kung na-damage man o hindi, itong si Isaac nang nangyari at namagitan sa kanilang mag-ama, marami sa mga tao ngayon, Panginoon, na-damage dahil sa mga namagitan sa kanila at kanilang ama o ina o iba pang mga tao sa kanilang pamilya. Ituro mo sa amin ang higit lalong mabuting daan kung paano ito haharapin. Kung paano bubunutin ang mga ugat ng mga pait ng kahapon. Kung paano magkakaroon ng bagong buhay kung nagkasalasalanta, nagkagiba-giba ang buhay namin. Turuan mo kami, Panginoon, na pahalagahan ang mga nalalabi pang araw ng aming buhay. Dagdagan ito ng kulay, ng musika, ng sayaw, ng ganda, ng kasiyahan, ng kapayapaan, ng kabanalan. Lalong-lalo kung mayroong mapait na bahagi at madilim na nakaraan. Palayain mo kami, O Diyos, mula sa mga gapos ng nakaraan na patuloy na hanggang ngayon ay naglilimita pa sa amin. Yumuko tayong lahat, mga kapatid, nais kong manalangin. Narito ang Panginoon na tayo mananalangin sa Kanya. Sino man sa atin
Meron pa kayong daladalang sugat dahil sa inyong childhood, dahil sa inyong youth, o kahit dahil sa recent past. Ang pakiramdam nyo, kayo nadaya, kayo nalamangan, kayo naapi, at meron pa rin kirot. May epekto sa inyong behavior, sa inyong ugali. At gusto nyong yan ay isuko na sa Panginoon ngayon. Mananalangin tayo. Pag-aralan natin ang leksyon ng nakaraan. You don't want to go like Isaac. You like to go in control of your faculties. At kung ano man at may hinanakit pa tayo sa ating mga magulang o sino man, na damage man tayo, hindi man glorious ang pagkakaluwal dito sa mundong ibabaw, isusuko natin sa Panginoon. Ang kasalanan ng iba ay patawad at ang mga sarili nating kasalanan ay ihingi ng tawad. Mga kapatid, ang Diyos ay narito, napakalakas ng kanyang presensya. Manalangin kayo personal. Kung meron kayong kailangang hingi ng tawad, hihingin nyo. Kung may kailangang patawarin na ngayon. You can never forgive enough. Kahit pa ulit-ulit tayong gumagawa nito, may nalilimutan at naiiwan na pinapatawad, kaya may natitira pa mga ugat. Magpatawad kayo ngayon and get out of this hall a brand new person. Ready for more blessings. Ready for more actions of God in your life. Ready for more fruits. But first, you have to deal with the past. Kailangan lahat ng natapos na, tapusin na. Pray to God. Surrender to the Lord. Salamat Diyos dahil maaari kaming lumapit sa inyo at ungkatin, buklatin, hukayin ang nakaraan. Maaring hindi namin makayang hukayin lahat yan ngayon, Panginoon. Maaring limitado ang aming alaala sa sandaling ito. Subalit anuman, ang inaalala ng mga kapatid na tumatayo sa iyong harapan, kinikilalang ito ay nagsisilbing tanikala na hindi tuloy makalaya ng lubos. Panginoon, sa paghingi ng tawad ng iyong mga anak ay igawad mo iyong pagpapatawad. At sa pagtayong ito na nangahulog ang sila man ay nakalaan at handang magpatawad sa mga nagkulang, nagkamali at umabuso sa kanila noon. Dinggin mo ang dalangin ito at pagpalain mo ang mga anak mo ngayon nagpapatawad. Pagpalain mo rin nawa yung mga pinapatawad na sila man ay magkaroon ng kaliwanagan at magkaroon din ng pagbabagong loob. Dalangin ko, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, lagutin niyo po ngayon din ang lahat ng mga tali ng nakaraan na nagpapahirap sa buhay ng iyong mga anak. Mga hinanakit sa magulang, sa mga kamag-anak, kung kanino man. Hindi na makakatulong na patuloy pa itong buhayin ng buhayin, kundi isinusukot sa iyo, Panginoon, upang ilibing. Ilibing mo sa pusod ng dagat. Ilayo mo tulad ng layo ng silangan sa kanluran ang mga madidilim na bahagi ng nakaraan ng iyong mga anak. At pasikatin mo sa iyong mga anak, Panginoon, ang bagong umaga, bagong liwanag na ipinapangako mo sa lahat ng nagsusuko ng buhay sa iyo. Patuloy mong baguhin ang paraan ng pag-iisip. Burahin mo, Panginoon, yung mga nakaprogram na mga negative ways to think because of a negative past. Turuan mo kaming ma-reprogram ang aming pag-iisip. Teach us, Lord, to be changed by the renewing of our minds, so that we may dwell on what is good, what is beautiful, what is commendable, what is lovely, what is righteous. At kung sakasakali na mayroong mga bahagi ng nakaraan ng iyong mga anak, Panginoon, na hindi naging maganda, ipagkaloob nyo sa ngalan ng Panginoong Jesus na ang mga darating pang panahon ay maging lalong maganda at matakpan ito ang lahat ng mga nakaraang hindi ka nais-nais. We pray that you will bless your people, that the blessings you will give, O Lord, will cover for all the deficiencies of the past. That your blessings will make beautiful color out of the blackness of a part of the past. That you, O God, will more than compensate for what was lacking, but your blessing will overflow. And your children will realize, they will actualize, experience a beautiful, godly life. Ibigay mo, Panginoon, ang mga kailangan ng iyong mga anak. At patuloy na ipaalala mo sa amin kung meron pa mga nalalabi kaming hindi ipinapatawad, hindi isinusuko sa iyo. Bless your people.
Kung may mga nakabara dating mga pagpapala, ay padaluyin mo na, O Diyos, sa pagsusuko na yung mga anak. Kasama niyan, hinihiling namin, pagalingin mo rin ang isip, pagalingin mong emosyon, pagalingin mo, O Diyos, ang mga lupang katawan na pinagsisidlan ng napakaraming lason dahil sa mga mapapait na gunita. Nawa, Panginoon, ng isang bagong buhay, ang mga anak mo ay hindi lang maglalakad, kundi sasayaw sa paglalakad. Ang mga anak mo ay hindi lang magsasalita, kundi aawit. At ang mga anak mo hindi lang kakain, kundi kakain ng may gana at may saya sapagkat tumatanggap ng pagpapala mo. Enable us, O Lord, to align our hearts, our minds, our spirit to the channels of your blessings so that we may receive them to the fullest. Lahat tayo'y patuloy na dumulog sa Diyos sa diwa ng panalangin. Napakamakapangyarihang presensya ng Diyos ang makapagpapabago sa paraan ng pag-isip ng tao. Ang makapagbubura sa mga nakaraan at sa mga masasamang mga bakas nito. O Diyos, patuloy mo kaming pagpalain. Kausapin mo ang bawat isa. Speak, O God. Makinig tayo sa mensahe ng Diyos sa bawat isa. Kung tayo yun ang abuso, alam natin ang dapat natin gawin. Hingi ng tawad sa Diyos, ituwid ang ating mga buhay, and restitute. Turuan natin na ang ating Panginoong Diyos ang maghari sa ating buhay. Mapag-isa tayo kasama ang presensya ng Diyos.
Thank you.